So ito yung DJ Kara, medyo confused po kasi ako ngayon sa nangyari sa akin ngayon. Bakit? Hindi ko po alam kung naririnig niyo po sa boses ko, no? Medyo malamya po kasi ako gumalaw simula nung bata pa. Gets ko na. Sige, so ikaw ay pa-girl, tama? Hindi po. Straight po talaga ako. Ano? Straight ano? Straight po ako pero medyo malamya lang po yung galaw ko kasi Pero lalaki ka? lumaki po ako. Pa? Lalaki ka? Yes po. Lalaki ka, pre? Lalaki ka pero malamya lang yung boses mo, ganun? Opo, kasi lumaki po ako sa single mother na family po, tsaka ate ko lang po yung kasama ko lagi. Okay. Sige. O, anong may paglilingkod ko sa'yo? So yun po, parang simula nung bata pa lang po ako, medyo binubuli po ako dahil malamya ako. Pero nung nagkaroon na po ako ng girlfriend, so pinakilala ko po agad siya sa ate ko kasi siya na lang po yung nagiging pamilya ko ngayon after po mawala ni mama. Then, after ilang months po, parang dahil malapit na mag-birthday yung ate ko, in-invite ko po yung girlfriend ko para makipag-celebrate na rin. Hindi na nakilala ng mama mo yung ano mo? Girlfriend? Oh, yes po, kasi naging kami lang po nitong November po, pero si mama po kasi last year pa po nawala. Teka lang, ang gulo. Kailan nawala ang mama mo? Last year po. Kailan naging 2023 kayo? po. Nitong November lang po last O, di year. hindi sila nagkakilala? Hindi nga po. Sabi mo kasi, opo. Hindi ko sabi ko. Naguluhan tuloy ako. Hindi niya na nakilala yung girlfriend mo. Yes po. Ano ang, pwede mo matanong, anong nangyari sa mama mo? Ano lang po, na aksidente lang po. Nilalang mo yun, huy. Nilalang mo ang aksidente. Di ba? Yan yung mga bagay na hindi natin ini-expect. Ano sa car? Ganun ba? Opo, na bangga po yung sinasakyan po nilang kotse dati. Naku, sorry for that. So, ibig sabihin kung single mom siya, so ngayon parang ulila ka na talaga, ganun. Yes po, yung ate na lang po yung kasama ko lagi. Siya na lang yung guardian mo na naiwan. Yes po. Okay, so kilala nung guardian mo, ng ate mo, yung girlfriend mo. Opo. Okay, and then, ano nangyari? So yun po, parang nung nagse-celebrate po kasi kami nung birthday ng ate ko po, nagrenta po kasi kami ng parang guest house po, parang gano'n. Then, doon po nag-stay po kami para mag-party-party, tapos nag-iinuman po kami. Then, until po na, nagkalasingan, then nakita ko po yung girlfriend ko po na parang lasing na po, kaya sabi ko sa kanya, pumunta na lang po siya sa kwarto para matulog. Oh. Tapos, noong time po na yon, parang sabi ko po kasi, first girlfriend ko to, parang gusto ko bigis na kanya yung first ko po. Like yung first na bembangan po. Bembangan, okay. Yeah. So, nabembang mo yung jowa mong to? Ito na nga, DJ Kara. Sige. Nung nakita ko po kasi yung girlfriend ko na pumasok ng kwarto, sinundan ko na po. Pero nung time na po nun, is medyo lasing na rin po ako, kaya hindi ko alam kung tamang kwarto ba yung napasukan ko. Tapos, dahil nga gustong-gusto ko po magkaroon ng something sa amin, parang nagbengbangan na po kami dun sa kwarto po. Tapos? So yun po, parang, syempre first time ko parang ang sarap sa feeling, ganyan. Pero nagulat na lang ako, DJ Kara, nung kinaumagahan, hindi pala yung girlfriend yung katabi ko po. Sining katabi mo? Yung ate ko po. Ay! Hindi ko alam gagawin ko doon. Totoo ba yan? Opo, DJ Kara, kasi hindi ko naman po alam kasi maling kwarto pala yung napasukan ko. Lasing na rin po kasi ako ng time na yun. Teka, hindi ako makahinga. Di ba kahit lasing na lasing ka, nakikita mo naman yung muka? Ano, nakatalikod ba? Nakadapa? Ano? Naka-lights off kasi kami, DJ Kara. Naka-ano? Naka-lights off po. Lights off. Yes po. So, akala ko po girlfriend ko na yung kasama ko sa kwarto. Yung ate ko po kasi nun, lasing na rin. Kaya hindi ko po alam kung natatandaan niya ba kung may nangyari ba sa amin. Hindi ko na alam, i-react ako. O tapos, kinabukasan, lights on na yun. Opo, nagulat niya Paano ako. kayo nagising?
Nauna po ako nagising nung nakita ko siya. Umalis po ako agad ng kwarto. Mm. Tapos, hindi ko po alam gagawin ko nun eh. Tapos naisip ko na lang po yung girlfriend ko kung sasabihin ko ba talaga sa kanya yung nangyari o sa ate ko ba Hindi sasabihin. muna, teka lang, medyo naghahanga ako saglit. Ini-imagine ko kasi, pagkamulat ng mata mo, nakita mo, uy, ate ko pala to. Pagkamulat ng mata ng ate mo, nakita niya ikaw yun. Ano, nagkatilian ba kayo? Hindi po po nagigising ate ko nun. Ikaw ang Kasi una pag- nagising. Opo. At nung nagising ka, napahiyaw ka ba? Hindi po, nagulat na lang talaga kasi ayoko rin pong sumigaw kasi magugulat talaga siya kapag nakita niya ako katabi siya kakama. Tapos umalis ka na lang sa kwarto, ganon? Opo, nagmamadali talaga ako. O, asan yung girlfriend mo? Nasa kabilang kwarto po. Bakit nagkamali ka ng pasok ng kwarto? Magkatabi po kasi yung kwarto eh. Hindi ko naman Ganon po ka napansin kalasing? na- Opo. O tapos, ano nangyari? Inamin mo sa ate mo? Hindi yun nga po DJ Karen, hindi ko po masabi kasi ang totoo po kasi niyan, hindi ko rin naman po siya tunay na kapatid. So, Ay, ang point, medyo nakahinga-hinga ako kasi maduduwal na ako eh. Kailangan ko ng bali po tubig. inampon po kasi ako nung mother namin po kasi before pa lang po nung bata ako is wala na rin po talaga yung tunay kong magulang. And best friend niya po kasi yung totoo ko pong magulang kaya kinut ko po nila ako. Oh. So, yung ate mo ay alam mo from the very start na ampun lang. Opo. Okay. Alam din niya na hindi kanya totoong kapatid. Yes po. So ibig sabihin, lumaki lang kayo together bilang magkapatid pero talagang wala kayong dugo sa bawat isa. Opo. Tama? Yes po. Okay. Ay, medyo nakahinga na ako ng konti. O tapos, Ngayon DJ Karen, kinomfronta po ako nung girlfriend ko kasi hinahanap niya daw po ako sa kwarto. tinanong niya kung nasaan ka ba, ganun. Opo. Kaso wala po akong masabing tama. Syempre ayoko naman po ikwento na may nangyari sa akin nung ate ko po. Mhm. So, hindi mo inamin? Hindi ko po naaamin pa. Hindi mo pa naaamin ngayon. Opo. At hindi rin alam ng ate mo na may nangyari sa inyo. Opo. So yun, medyo confused po ako kung sabihin ko ba talaga sa kanila or kikimkimin ko na lang para hindi maging magulo yung relasyon namin. Hirap nito Hirap nito! Kahit ako sumakit yung ulo, nahirapan ako bigla. Nakakaloka. But anyways, itong girlfriend mo na nasa kabilang kwarto, hindi ba siya nagdududa na natulog ka dun sa kwarto nung ate mo? Kasi kung Wala wala ka po. naman sa salas. Wala po siyang binanggit sa akin siguro dahil nga po nagagalit na rin siya dahil nga wala po ako sa kanya sa kwarto po namin nun. Mhm. So, ang problema mo lang ngayon ay kung aaminin mo ba sa girlfriend mo Opo. na may nagalaw ka Opo. at ang nagalaw mo ay yung ate mo. Yes po. Kasi parang ang pangit po kasi pakinggan na sarili kong ate. Dahil, Hindi ko na rin maintindihan kung paano nangyari yun nang dahil sa kalasingan mo, hindi mo alam. Kasi parang Sobrang- imposible kahit lights off, o sabihin na natin, sige, nakadapa siya, o tapos lights off, hindi mo makikita yung muka, paano mo siya, patalikod? Diba, haharap at haharap siya sa'yo makikita mo at mararamdaman mo kung sino yung kaano mo Diba? kaso DJ Kara, may nalaman pa po ako. Naku, teka lang. Wait lang, kalma. Sige, baka isa na namang... Ano yon? Sige. Nung binisita ko po yung ate ko sa bahay nila, parang sumusuka po siya. Ayoko na! Hindi ko alam. Ayoko na. Hindi ko na kinakaya yung kwento mo. Bye! Charot! Hindi. Gio, sumusuka siya. So, Yes po. buntis ba siya? Di pa. Tinanong ko po siya ba't siya sumusuka. Ang sabi niya lang po, parang masama yung pakiramdam niya, ganun. So hindi ko po malaman kung nabuntis ko po talaga siya. Pero ang
Parang weird lang eh, no? Kung ikaw, hindi mo alam na siya yung ate mo nung katsok-tsakan mo, ano, hindi rin niya alam na ikaw yon? Hindi rin siya aware? Yun po hindi ko malaman kasi hindi naman po siya nagkakwento po nung time na may nangyari sa amin kung natatandaan niya ba. Parang imposible naman na ano, na hindi niya alam. Kaya nga po ako naguguluhan ngayon kasi Alam mo, kausapin mo na lang siya kasi kung ganyang ano na sumusuka siya, 'di ba? paano po pag buntis pa talaga siya tapos Eh, hindi mo ako naman yung... matatakasan yun eh. Matatakasan mo ba yun? O kagaya nga nyo, may sign na. Di natin alam kung naduduwal lang ba dahil nadiri siya sa'yo o naduduwal dahil buntis siya. Di natin alam kung alin dun sa mga yon ang choices. Di ba? Paano pa yung girlfriend ko ngayon? Iiwanan ko na lang po. Ay ba? Eh kung buntis yung ate mo, alam nga namang pakasalan mo yung ate mo. Siyempre pag-uusapan nyo muna yun, hindi naman agad dun ang punta, di ba? Tsaka ang pangit naman ng ganun, magkapatid kayo, mag-aanuhan kayo. Di pa napanagutan mo bilang tatay. Pero ibang bagay yung kung hindi mo naman mahal ate mo, di ba? Hindi naman po kasi Gusto ako. Hindi mo naman mahal ate mo. Bakit mo siya paninindigan? Ano pang dapat i-desisyon doon? Panindigan mo lang yung pagiging ama mo kung nabuntis mo siya. Pero feeling ko humiwalay ka na ng bahay kasi mauulit at mauulit yan. Ano, tuwing lasing magkakamali ka ng pasok ng kwarto? Ano ba yun? O tapos, mukhang ito na yung sign na kailangan mo na rin kausapin yung girlfriend mo at sabihin mo yung totoo. Kasi lalabas at lalabas yan eh. Wala namang sikretong hindi nabubunyag. Kung buntis man siya, lolobo at loloboan siya niyan. Di magkakaalaman din. Sabihin mo na hanggat maaga, di ba? so, baka naman DJ Kara alam rin ng ate ko na may nangyari. Aba, hindi naman ako makakasagot niyan. Hindi ako makakasagot niyan. Kaya nga dapat kausapin mo yung ate mo, tanungin mo sa kanya. Umamin ka na para hindi na siya magtago-tago pa. Sabihin mo yung totoo, nakapasok ako sa kwarto mo. May nangyari sa ating dalawa, alam ko namang alam mo yun, di ba? Eh, posibleng hindi nyo alam yun. Alam nyo, habang may nangyayari sa inyo, kabisado nyo yung kamay ng bawat isa, yung katawan ng bawat isa, yung amoy ng bawat isa, yung buhok, yung mata. Ano, hindi ka tumingin, nakapikit ka habang may nangyayari sa inyo, ganun? Di ba? Yun. Siguro parang ano na lang po, parang kasi nung bata po ako, talagang gusto ko siyang makasama lagi. Siguro dahil babae siya, lalaki ako, ganun. Gusto ko Sino patunayan gusto mo na makasama? yung ate ko po. May gusto ka sa ate mo? Yung, hindi po, parang admiration. Ganun. Yun totoo. May crush ka sa ate mo? Eh, lagi naman kasi yung Lumalabas magkasama. na. Lagi kayo Opo. kasi magkasama, meron. Kaya imposible yung sinasabi mo na hindi mo alam na yung ate mo yung nandun. Siguro, kung pwede mong sabihin na hindi mo alam kung saan ka pumasok na kwarto, o baka, kunyari nahilo, pero the moment na humarap siya sa pagmumukha mo at pumatong ka sa kanya, o kung ano man, kung sino man pumatong, di ba? Alam mo na yun na yun yung katsuktsakan mo. Hindi mo na lang nakontrol kasi lasing ka, pero aware ka. Aware ka nga na may ginagawa kayo Yung mukha pa kayo, hindi mo naka-blur yung mukha, nakatakip ng tuwalya, ng unan. Di ba? Parang siguro ginusto ko na lang talaga yun. Alam mo, ano ba talaga lumalabas yung totoo, unti-unti, sa bibig mo na din. Sa bibig mo na din, di ba? Kausapin mo na yung ate mo, sabihin mo na yung totoo. Tapusin nyo na yung na yan. Karumal-dumal na krimen. Naging masaya naman siguro po ako dun sa nangyari. Pero takot lang talaga po. Unti-unti na lumalabas sa bibig. Kanina yung girlfriend ng inaano. Ngayon, biglang may ina-admire yung ate, bata pa lang, tapos natuwa na. Ang galing! Ang sakit ng tiyan ko! Kakamutin ko muna! Ton! Aray ko! Alam mo, Gio! Sumasakit ulo ko sa'yo. Kahit ako DJ Kara.
Nababaliw ako sa story mo. Breakin mo na tong jowa mo. Total, niloko mo naman pala siya eh. Kunyarian ka pang hindi mo sinasadya, kesyo lasing, maya-maya ngayon, sinasabi mo ngayon, na-admire mo yung ate mo. Ay, di hindi mo mahal yung jowa mo. Diba? Tigil mo na yan. Sige po. Daling kausap. Sige po. Hindi, kasi alam mo, unfair din sa jowa mo eh. Biruin mo, nasa kabilang kwarto siya habang natutulog ng mahimbing, ikaw nakikipagtsuktsakan. Ang sakit kaya nun? Habang ikaw nakikipagtsuktsakan sa kabilang kwarto, dun sa taong ina-admire mo. Right? Ina-admire mo, kamo. O, di nanluloko ka na. Huwag mo nang anuhin tong jowa mo kasi kawawa to sa'yo. Okay. It's unfair for her. Sabihin mo yung totoo sa jowa mo, tapos kausapin mo din yung ate mo, magsabihan kayo ng totoo para makalaya ka sa tinatago-tago mo kaysa nahihirapan ka ngayon. Mas masarap yon. Maging honest ka, maging open ka. Ngayon, kung makikipag-break na yung jowa mo, ay tanggapin mo. Deserve mo naman din na iwan ka niya dahil ikaw ba papayag ka, manikatsok-tsakang iba yung ano mo? Hindi, di ba? Opo. Tapos yung ate mo, please, Diyos ko po. Wala na akong masabi. Ang awkward nito pero, 'di ba? Kasi lumaki kayong magkapatid eh. Di naman normal tong ganito eh. Anong plano mo? Kung ikaw ang tatanungin. Gano'n na lang po. Parang kailangan ko talaga maging honest na gusto ko yung ate ko at hindi yung jowa ko. Push mo yan. Pero bigyan ka na. Ano? Papanindigan ko na lang po yung ate ko po. Unti-unti na. Anong next? Hindi, tama naman rin po kasi kayo. Kasi medyo naguluhan lang din po ako sa sarili ko. Kaya nung narinig ko yung sinasabi niyo, parang tama nga po kayo na kailangan ko talagang panindigan yung Tsaka ito ginawa ko. alam mo kung mahal mo talaga yung girlfriend mo, hindi ka magkakamali ng kwarto. Hahanapin mo kung saan siya. Hindi ganun yun. Ayoko ng mga nag-e-excuse ng mga lasing kasi. O maaring lasing nga hindi mo nakokontrol yung galaw mo, yung kilos mo, yung katawan mo, pero sa utak mo, nakikita mo yung mga nangyayari, may naririnig ka pa rin, aware ka pa din kahit di mo siya kontrolado. Pero alam mo yung nangyayari. Opo. Lalo na to think na halimbawa biglang nasa kama ka, biglang nakita mo ate mo pala yun. Di ba mandidiri ka agad kung talagang wali? Di ba? Aalis ka eh. Alam mo kapatid mo yun eh. Eh yun nga, well according to you naman, hindi mo siya talaga tinuturing na kadugong kapatid dahil bata ka palang ina-admire mo na siya. So ginusto mo rin yun. Di ba? Kaya panindigan mo yung bata kung sakaling siya ay buntis. Pero kung hindi naman, kung ako sa'yo, wag na kayo magsama sa iisang bubong. Ang pangit, tignan. Delikadesa na lang din. Kung nabubuhay ang nanay mo, hindi siya papayag na ganyan. Diba? Sa palagay mo ba, uubra yan? Yun na lang eh, kahit na mayapay na nanay mo, i-respect mo na lang siya. Kahit wala na siya. Diba? Ganun na lang. Pero kung ano man, kung nakabuntis ka man, umalis ka pa rin, pero panindigan mo lang yung bata, sustento, ganun. Ang pangit tignan talaga nito eh. Alam mo, sobrang laking lesson nito kung halimbawa mabubuntis. Sana hindi naman. Para at least makapagbago ka pa. Kasi ang sakit nito eh. Parang, di ba? Tama po. Hindi ko na alam. No words to say. Ay. Mag-pray ka nga. Para makapag-ano ka ng tamang desisyon mo. Opo, bigyan ka na. Pagdasal mo nga yan. Sino daw, may nagtatanong sino daw ang totoong ampon sa inyo? Ikaw ba o yung ate mo? Ako po. Ikaw. Sige, hihinga muna ako. Naapektuhan ako eh. Sakit ng tiyan ko.
Nagsusuka ako. Pasensya na po. Okay lang, Gio. Pero lesson na yan sa'yo. Sana wag na maulit yan, oh. Alam mo, there's a word, delikadesa. Bilang respeto sa bahay ninyo, bilang respeto sa iyong maumong nanay, at bilang respeto rin sa ate mo, kung kinikilala mo talaga siya mas nakakatanda sa'yo. Kahit anong mangyari, dapat walang... Kung halimbawa may admiration, well, hindi mapipigilan yan kung may crush ka talaga ng bata pa dahil aware ka naman pala na hindi kayo magkadugo. Pero yung beyond that, yung may mangyari pa sa inyo, it's too much na. And it's too much also na may girlfriend ka din kasi at aware ka doon na may girlfriend ka. Diba? Kawawa ang girlfriend mo. Opo. Niloko mo lang pala. Mag-sorry ka sa girlfriend mo, ha? Yes po. Mag-sorry ka din sa ate mo. Opo. At magdasal ka. Opo. Okay, Gio? Yes po, DJ Karen. Sana may mga natutunan ka, no? Marami po. Sige. I'll pray for you na lang din, Gio. Salamat po. Sige, salamat sa pagtawag mo.